ng tawa, hindi maikakaila na merong may mabibigat na dinadala. Makulay kung ating makikita dahil may bahagharing dumadaloy sa dugo nila. Pero sila ang naglilinis, makulay, at nagbibigay liwanag, pinabalot din ba sila ng matitiman? Diskriminasyon at karapatan sa pagpili ng sexualidad. Sa ating bansa, hindi pa rin masasabing malaya ang mga kasapi ng LGBTQ. Hanggang ngayon, naganap pa rin ang pagdidiskrimina sa mga seksualidad. Tulad ng pangungutya, pang-aabuso, At pambabastos. ang pandidiskrimina ay walang mabuting maibubulot sa ating buhay. Kung patuloy nilalagan, maraming tao ang malulunod sa kadiliman. Dito sa paaralan ng Montessori de San Ildefonso, alamin natin kung mayroon bang nakakaranas ng diskriminasyon sa bawat sexualidad ng isang tao. Katingin po ba, meron pa po bang mga nakakaranas ng discrimination dito sa loob? Of course, meron pa din. Siguro, so kailangan natin maging sensitive tayo sa pagbibiro tungkol sa mga gender, sa identity ng isang tao. For example, tinawag natin siyang bakla ng pabiro. Tinawag natin siya ng lesbian ng pabiro. So ngayon dapat maintindihan kayo na hindi dapat ginagawang biro yung ganong term. So ang tawag doon is gender identity nila. Ano po ang opinion niyo sa gender discrimination? Ang opinion ko sa gender discrimination, especially sa LGBTQ, dapat ay bigyan natin sila ng chance na ma-express nila yung kanilang sarili instead of putyain sila sa kanilang kasarian. Para sa akin, ang gender discrimination, masasabi ko siya in 2 words. Hindi pala 2 words. More than 2 words. It is not right and just na mag-discriminate ka ng tao kahit hindi pa siya tungkol sa gender. Wala kang karapatang i-judge ang isang tao, lalo na kung hindi mo siya kilala at kung ano man yung pinagdadaanan niya sa buhay. So, sa gender equality naman, dapat lagi siyang minamanifest sa kahit anong lugar, kahit sinong tao, mayaman ka man. Yes, meron. Even naman sa labas especially sa mga kalalakihan. Hindi nila, yung iba kasing mga kalalakihan napapansin ko sa mga estudyante dito sa MDSI, hindi pa nila masyadong tanggap yung mga LGBTQ, especially yung iba na tinatawag buddy, bakla, na ginagamit talaga nila as form of panghaharot or discrimination to other students. Ayon sa pag-aaral, ang mga kasapi ng LGBTQ+ ay madalas nakakaranas ng bullying at harassment. At dahil dito, nakaranas yan ng kalimutan, pangamba at takot na nagpapahirap sa kanilang buhay. Ano ba ba ang kailangan natin gawin upang malaman na ang lahat ng tao ay ginawang pantay-pantay? Sa sarili kong opinion, kailangan lang natin magbigay ng respeto sa isa't isa kasi pag narespeto natin yung isa, parang marerespeto na din tayo at parang mag-spread na yun. Sa tingin mo, paano mababawasan ang diskriminasyon sa kasarian? Iniisip ko na maganda na mabawasan ang pagmasamang trato sa kanila kapag nilagay natin ang sarili nila sa mga sapatos nila. Kung bakit nila nararamdaman yung mga ganong klase, kung bakit ramdam nila na talaga ganun yung dapat nilang kasarian o kaya kahit anong ina-identify nila sa sarili. Kasi syempre, may reason. Hindi lang dahil gustong-gusto nila o kaya nakikita nila na ginagawa ng mga iba. Dahil ramdam nila sa kalooban nila at gusto nila na tama ang ramdam nila at kung paano nila i-express sa sarili nila sa mga tao. Kung hindi ngayon, kailan ba? Masama at eksikuin ang bawat pagkabuso at paninira sa buhay ng ating kapwa. Ating tandaan, ang mga kakayanan ng isang tao ay hindi nababase sa kanilang sexualidad.
tayo ay magiging ilaw na magtatanggal sa kadiliman ng mundo. Atin ang yakapin ang pagkakaiba ng bawat isa at mahalin ang bawat kulay ng isang bahaghari.